today's video, ang gagawin natin ay magbo-book review tayo ngayon. Ikaw, handa ka na bang makinig? Sa araw na to ay aalamin natin ng isang nobelang akda ni Father Fray Bustamante. Ano nga ba iyon? Ano nga ba iyon? Ito ay tinatawag na si Tandang Basyo Makunat. Sino nga ba si Tandang Basyo? Pero bago yan. Sino nga ba si Father Fray Miguel Lucio E. Bustamante? Si Father Fray Bustamante ay naipadala sa Pilipinas sa ilang piling lugar sa Pilipinas upang maging pura paroko. Alin nga ba yung mga lungsod dito sa Pilipinas siya na ipadala? Una ay sa Santa Cruz, sa pangalawa ay sa Magdalena, pangatlo ay sa San Felipe de Mandaluyong at ang huli na kinikilala ngayon at bibida sa lugar ng Tandang Basyo Makunat ay ang lugar ng Tanay. A few moments later, a few minutes later, a few inches later, 12 seconds later, 3 days later, 3 weeks later, many months later, 6.5 hours later, 1 eternity later, 2,000 years later, 3:28 a.m. tomorrow, day 2, day 3, day 4. Ngayon naman, tayo dumako na sa pag-aalam ng isang katangian ng nobelang Tandang Basyo Makunat. Ngayon naman, ating isa-isahin ang nilalaman ng Tandang Basyo Makunat ni Father Fray. Una, ang kwentong ito ay nahahati sa 6 na kabanata. Ang mga sulat na ito ay nakasulat din batay sa abecedaryo ng mga Kastila. Ang anyo o genre ng sining o literatura ng isang Tandang Basyo Makunat. Una, ang katha batay sa bilang ng salita ay nabibilang siya sa isang nobilita. Ang nobilita ay ang salita nun ay kinukay 7,500 to 17,500 na salita. Pangalawa naman, ang anyo batay sa layunin. Batay sa layunin ng Tandang Basyo Makunat ay nabibilang sa kathang pampanitikan o ang kathang pampanitikan ay dapat na nagbibigay ng makapagpamulat sa kanyang mambabasa. Ayun lamang yung layunin ng pampanitikan, ng kathang pampanitikan. At ang technique na ginagamit sa paglalahad ng kwento na ito ay frame story technique, kung saan ang frame story technique ay isang kwento sa loob ng isang kwento, meron pa siya isa pang kwento na makikita natin mamaya kapag naikwento ko na yung Tandang Basyo Makunat. Ang anyo naman ng katabati sa kwento ay maaaring pumasok sa realism, na kung saan ang realism ay bumabati sa maaaring mangyari o mangyayari sa isang lipunan. Ang akdang Tandang Basyo Makunat ay maaari nating tignan sa teoryang historical, na kung saan makikita ang karanasan ng tao sa isang particular na kasaysayan. Doon nga sa kwento, meron doon na pagbabalik tanaw ni Tandang Basyo sa kanyang tatay, sa mga sulat ng kanyang tatay. Maaari din natin tignan ang Tandang Basyo Makunat na akdang ito kung saan papasok ang realismo, katotohanan. Titignan natin yung katotohanan kaysa sa kagandahan ng structure ng kwento, na kung saan maaari ditong magpakita ng isang paksa na nagpapakita ng suliraning panlipunan doon sa kwento, na kung saan hindi natin alam kung nasagot ba yung suliranin na yun or hindi. Ayan. Ngayon naman, dumako na tayo sa pagkakwento ko kung ano nga ba yung nangyari doon sa loob ng akda na Tandang Basyo Makunat. Una, pumunta si Father Fray doon sa lugar ng Tanay upang maglakad-lakad, bumisita. Ngayon, nakilala niya doon si Tandang Basyo Makunat o si Ger Basyo Makunat, na
tinatawag doon sa lugar nilang Tandang Basyo. Si Tandang Basyo ay isang pilosopo, matalinong tao, at tinanong nga siya ni Father Frey kung bakit hindi siya lumuwas ng Maynila noong bata pa siya at nung malakas pa siya upang mag-aral at magkaroon ng kaunting kalaman pagdating sa wikang Kastila. Para kung sakali ngayon na matanda na siya ay parang magiging direct auxilio na siya doon sa lugar nila at hindi niya na kailangan gumising ng maaga upang magsaka at pumunta sa kanyang kalabaw. Tapos, ang nangyari, gusto ni Tandang Basyo na sagutin, parang naging pabalang yung pagsagot niya kay Tandang Basyo at kay Father Frey at humingi siya ng tawad dahil doon nga sa inasta niyang ayaw niya nga mag-aral sa Maynila at ayaw niya rin ng kaunting kaalaman pagdating sa wikang Kastila dahil sinasabi niya na kapag ang Indio ay dapat mananatiling Indio lamang ay parang hindi na kailangan pang maghangad ng mas mataas pa kasi nung time na yun, di ba, Indio pa nga lang kasi sila na parang wala silang karapatan kasi kailangan mayaman at ilustradong tao ka para makapag-aral ka at matuto ng iba't ibang lengguwahe. Ayun, sinabi niya rin na kung gusto mo talagang malaman yung dahilan ay pumunta ka sa akin kinabukasan. Tapos doon, sinabi niya, bukas ikukwento ko sa iyo yung mga dahilan, ikukwento ko sa iyo yung kwento na ibinigay sa akin, yung mga sulat na ibinigay sa akin ng tatay ko na maaaring malaman mo yung dahilan kung bakit hindi ako nag-aral ng wikang Kastila at lumuwas sa Maynila upang mag-aral ng iba't madagdagan ng aking karunungan. So, si Father Frey bumalik kinabukasan dahil nga gusto niyang malaman yung dahilan. Umagang-umaga pa lang, pumunta na siya doon kay Tandang Basyo at naabutan niya si Tandang Basyo at yung pamilya niya ay nagdadasal na gumilid muna siya para antayin sila Tandang Basyo na nagdadasal. Tapos yun, nakita siya ni Tandang Basyo na nasa gilid siya. Tapos doon, nag-umpisa yung kung gusto talaga malaman ni Father Frey yung dahilan, ay kwento ni Tandang Basyo yung sulat na ibinigay nung tatay niya sa kanyang anak na si Tandang Basyo. Yun nga, nag-umpisa yung kwentong yun kay Andres Batikot, si Maria Dimawa, tapos si Felicitas Batikot, tapos si Prospero Batikot, na kung saan si Felicitas ay babae at tatawagin ko siyang Feli kasi yun yung tawag sa kwento sa kanya. Kay Prospero naman, ang tawag sa kanya sa kwento ay Proper, na kung saan si Proper ay lalaki at ang gusto ng tatay niya na si Andres o si Cabezang Danes ay papuntayin siya sa Maynila at dagdagan ng kaalaman na meron yung anak niya. So, pero ayaw ni Peli, nung kapatid niya na papuntayin si Proper doon sa Maynila kasi nga baka daw mahawa lang si Proper doon sa mga taong nandun, baka maging makalimutan na nila yung makalimutan ni Proper yung magandang asal na ipinamana sa kanila ng magulang nila, na baka magliwaliw, kung anong bisyo ang matutuhan ni Proper dun sa Maynila. Pero ang gusto kasi ng tatay niya, parang kahit hanggat bata pa siya ay matuto siya ng iba't ibang karunungan, hindi lamang wikang Kastila. Pagdating, marunong naman na si Proper, pero kailangan lamang dagdagan din ang inyong kaalaman na meron siya. Ayun yung gusto ng tatay niya. Pagdating naman kay Pili, gusto ni Pili na dito lang siya sa probinsya nila at sumangguni muna kay Padre Cura, na kung saan yung tatay niya nga, sinunod niya yung anak niya, sinangguni niya muna yon. Pumunta siya kay Cura, na kung saan si Cura
ang sabi rin sa tatay na huwag papuntahin si Proper sa Maynila kasi baka mahawa at makalimutan na ni Proper yung pinanggalingan niya na baka mahawa lang siya sa mga ugali na meron doon sa Maynila. Tapos sinabi din doon na parang ilang linggo lang nung after nung pag-uusap ni Padre Cura at ni Cabezang Dales ay pinaalis niya pa rin at tumuloy pa rin si Proper sa ayaw pa rin ipili na papuntahin siya doon sa Maynila kasi nga baka nandun yung mga masasamang pag-uugali na meron. Hindi pa rin after nung pag-uusap nila ni Padre Cura, hindi pa rin sinunod, parang ilang linggo lang, hindi pa rin niya sinunod yung payo ng Padre Cura, kundi nagpatuloy pa rin siya doon sa after nun ay ayaw pa rin ipili na papuntahin siya doon sa Maynila kasi nga baka andun yung masasamang pag-uugali na meron. Baka rin doon mamulat si Proper na matuto ng iba't ibang mga ugalian hindi naman natural para sa pamilya nila kasi nga kilala sila bilang isang relihiyosong pamilya na meron silang ganun na pinapahalagahan. Tapos, after nun, after nila papuntahin si Proper, bumalik na yung tatay niya. Pagkabalik ng tatay niya dito sa Maynila ay sumulat na si Proper kina Pili kasi nga sinabi niya yung kalagayan na meron siya dun sa lugar. Tapos, sinabi niya na yung kalagayan na nangyayari dun sa lugar niya na okay lang siya at may mga kasama siyang estudyante dun sa lugar na pinagtutuloyan niya na meron ding nagbabanti sa kanya. Tapos sinabi niya rin na para siyang bulag na doon lang namulat, doon niya lang nakita yung mga dapat niyang makita sa Maynila kasi nga sinasabi niya na ang Maynila ay sibilisasyon. Andun yung isang lugar, ang lugar na Maynila daw ay isang sibilisasyon. Ayun yung pagpapakilala niya sa Maynila nung pumunta siya doon. Na tuwing umaga ay nag-aaral siya at pagdating ng pag-aaral niya after ng school niya ay pumupunta siya sa iba't ibang lugar na makakasama niya yung mga kasama niya doon sa bahay na estudyante din. After mabasa nun, si Pili ay parang nag-iba yung pagkakakilala niya na kuya niya noon ay kapatid niyang si Proper noon na kapatid niyang si Proper na ngayong nagpapadala ng sulat nila. Samantala, yung nanay at tatay niya ay masaya at nagagalak dahil dun sa nabasa niya na parang may ibang mga salita din na nag-aaral siya, na nalalaman ng magulang niya na patuloy pa rin na nag-aaral, pinagpapatuloy ni Proper yung pag-aaral niya sa Maynila. After nun, dahil nga iba na yung pakiramdam ni Pili, pumunta siya kay Padre Cura kung saan naghingi siya ng payo kung paano niya mapapauwi si Proper sa lugar nila sa probinsya, kung saan sinabi ni Padre Cura na patuloy na magdasal at pagdasal na sana pauwiin na siya ng tatay niya at patuloy na hindi siya layuan siya ng mga pag-uugali na meron doon sa Maynila, ng mga negatibong pag-uugali. After nun ay sinabihan din siya ni Padre Cura na tigilan na yung pag-iyak dahil hindi naman masasagot ng pag-iyak yung mga problema na meron siya. Noon, after nun, sumulat naman siya kay Proper. Siya naman na yung sumulat kay Proper na kailangan na natanggap niya na yung sulat na ipinadala niya. So, sinabi niya doon na hindi na ikaw yung Proper na kilala ko, parang nagbago na, tapos nakakalimutan mo na yung mga kaugalian na dapat na ginagawa mo bilang isang Kristiyano, ganun. Tapos, sinabi niya na natutuwa at nagagalak din siya dahil nga
dahil nalaman niya naman din na parang nag-aaral pero hindi pa rin siya sang-ayon sa mga desisyon na ginagawa ni Proper. So, yun. Pagkatapos niya mabasa yung sulat na yun, hindi niya na sinagot kasi ang nais na lamang ni Proper na pagkatapos niya mabasa yun ay sa harap na lang sila mag-usap kapag nagbakasyon na si Proper ulit sa probinsya nila. So yung ang gusto na lang ni Proper ay mag-usap na lang sila kapag nagbakasyon na sila dahil hindi niya nga maipaliwanag na maayos yung kalagayan na meron siya dun sa Manila. So, after nun, nakarinig yung mga magulang niya na bali-balita na may mga pagbabago na raw sa ugali ni Proper sa Manila pero hindi sila naniwala doon. Ang ginawa na lamang nila ay si Kabesang Angi, yung nanay niya, ay sumulat kay Proper ng palihim na hindi alam ni Pili dahil alam niya naman na pabor si Pili sa pag-uwi kay Proper. Ang ginawa na lamang niya ay sumulat siya dun sa anak niya na kumpirmahin yung mga nalalaman niya, kung totoo ba yung mga nalalaman niya na may mga pagbabago na sa anak niya at hindi na nag-aaral at parang nagpapabayaan na lamang yun. So, after mabasa ni Proper yung mga sulat na yun galing sa nanay niya ay kinonfirma niya na hindi naman totoo yun at nag-aaral nga siya. No? So, after nun, nagbakasyon na si Proper at umuwi siya, nakita siya ng mga tao na iba na yung pananamit na sinusuot niya, tapos iba na rin yung kutis niya, yung kulay niya, dahil nga nasa Maynila na siya nakatira ng isang taon. After nun, dapat ay ang inaasahan kasi sa pagbabakasyon ni Proper ay tutulong siya doon sa tatay niya sa bukid. Pero, ang ginawa kasi ni Proper, noong time na yun ay tumulong siya pero parang sumakit agad yung kamay niya kasi nga hindi na nga siya sanay sa gawaing bukid. Ang ginawa niya, pinagamot siya ng tatay niya sa Medocillo, parang ospital, parang gano'n. Tapos, after ng mag-hospital, pinagpahinga siya ng tatay niya. Tapos, ang akala ng tatay niya ay nagpapahinga siya, pero ang ginagawa pala talaga ni Proper ay nagliliwaliw siya at nag-aakyat ng ligaw sa mga kilala niyang sa bayan nila na alam niyang magaganda. Parang ganun. Tapos, after malaman niya ng tatay niya, pinagbalik ulit siya sa pagbubukid. After nung nalaman ng tatay niya, pinabalik siya sa pagtulong sa kanya sa bukid. Pero hindi yun ginawa ni Proper. Ginawa niya, parang naging matigas na rin yung ulo niya. Ginawa niya, na siya sa ibang mga tuwing gabi. Parang nagsasaya na siya. Hindi na siya yung tumutulong sa nanay at tatay niya sa pagtatrabaho. Tapos yung pagbabakasyon niya, na ganun pa rin yung ginagawa niya hanggat sa pabalikin siya sa Maynila. Pagbalik niya sa Maynila, ayaw pa rin ni Pili, hindi pa rin pumapayag si Pili hanggat sa patuloy pa rin yung pangangayayat at pamumutla niya. At doon na 3 taon daw si Proper na hindi na umuwi, hindi na nagbakasyon doon sa lugar nila. Hanggang sa alam pa rin ng magulang niya na nag-aaral siya kasi patuloy pa rin ang pagpapadala at pag-suporta doon sa pag-aaral niya sa Manila. Kasi nang nalaman na lang nila nalaman, ang ginawa na lamang ay parang dahil patuloy lang ng pag-aaral, ang akala lang nila nag-aaral si Proper, pero ang hindi nila alam ay nalubog na si Proper sa pagkakautang sa iba't ibang tao hanggang sa makulong na siya. So, noong una, nakulong siya ay nagpatulong siya sa nanay niya ng palihim. Tinulungan din siya ng nanay niya ng palihim kasi ang akala niya baka masira yung pagtitiwala sa kanya ng tatay niya, ganyan, baka una lang naman baka magbago, ganon. Tapos, tinulungan niya, binigyan niya ng pera, pambayad dun sa mga pinagkakautangan niya. Pero, ang ginawa kasi ni Proper, binayad niya nga, nakalabas siya. Pero, may mga natira pa rin siyang utang. Tapos, bumalik ulit siya sa dati niyang gawin. Nangutang siya ulit, tapos nangutang. Hanggang sa may pumunta na lang
hanggang sa may pumunta na lang na hanggang sa may pumunta na lang na pulis dun sa probinsya nila na pinapatawag sila sa Maynila. Kasi nila dun sa Maynila, sinabi sa kanila yung mga kailangan nilang gawin. Kasi yung kung magkano yung utang na utang ni Proper dun sa mga iba't ibang klase ng tao. So, ang ginawa niya, bumalik ulit sila sa probinsya at kinolekta yung dapat na halaga, kolektahin yung mga halaga na yun. Tapos, ang ginawa ng tatay niya, dahil wala naman silang sapat na pera, ang ginawa ng tatay niya ay ipinagbenta yung mga pagmamay-ari na kunyari yung sinasaka nila, ibinenta nila. Hanggang sa natira na lang sa kanila ay yung 3 kalabaw at yung 3 kalabaw at yung maliit na bukirin nila. Tsaka yung bahay na meron sila. After nun, bumalik ulit sila sa Maynila na after nila makolekta at mapalaya na si Proper ay agad silang bumalik sa probinsya nila. So after nun ay sinama na nila si Proper sa pagbalik at gusto na lamang nila na tumulong sa kanila si Proper na sa bukirin at magsaka na lamang din. At sinasabi rin na parang hindi naman sila naghirap kasi nga bakit parang ganun pa rin yung pamumuhay na meron sila. At sinasabi din doon na parang nakakakain pa rin sila ng tama at sapat. Tapos sinasabi din na si Pili daw ay tumulong na lamang din sa gawain ng nanay niya at nagtinda ng mga iba't ibang klase ng ulam. Pagkatapos naman nun, parang nanghinat namatay na din yung tatay niya dahil hindi naman na rin nagbago si Proper kasi kahit nakauwi na siya dun sa probinsya nila ay patuloy pa rin yung mga kinagawian ni Proper dun sa Manila, katulad na lamang ng mga pangungutang at nababalitaan yun ng tatay niya. So, pare ang kinamatay talaga ng tatay niya, parang nakonsumi siya dun sa anak niyang si Proper at sinabi niya na rin na sinabi niya doon, bago siya mamatay, na kay Proper niya ihahabilin lahat ng mga ari-arian na natitira ari-arian na meron sila. At ayun nga yun yung 3 kalabaw at yung maliit na bukirin at yung bahay nila sa probinsya. So after nun, akala nila ay magbabago na si Proper, pero hindi. Ang ginawa ni Proper ay patuloy pa rin yung pag-uugali niya, katulad ng pangungutang, pag-akyat ng ligaw, kung kani-kaninong mga magagandang babae. At sinasabi niya na akala ng nanay niya ay napapakain at naaalagaan yung mga iniwan sa kanya ng tatay niya. Pero hindi, dahil yung isa doon ay namatay dahil hindi nga napapakain, at yung isa doon ay nawala at nakatakas sa kanya. Bali, isa na lang yung natira sa kanya. So, pagkatapos nun, nabalitaan din ni Kabesang Ani, yung nanay niya, na nakulong na naman dahil patuloy pa rin yung pag-uugali ni Proper na pangungutang, ay nakulong na naman siya. At ito'y nabalitaan ni Kabesang Ani na kanyang nanay. Pero ito, tinulungan na naman siya ng nanay niya. At dahil wala na nga silang natitirang mga ari-arian, ang tanging na lamang natira kay Kabesang Ani ay yung mga alahas na meron siya at yung mga ibang mamahaling damit na meron siya. So, after nun, akala niya pag nakolekta niya yung mga ganong halagang pera ay mapapalabas si Proper, pero hindi. Hindi niya napalabas si Proper at tuluyan na nakulong yung anak niyang si Proper. At yung pera na kuha niya ay ipinunta niya sa Maynila upang sanang ano ba yun? Yung word na yun, yung parang paikutin yung pera para makalabas si Proper doon sa kulungan. Parang, ano ba yun? Gagawin niyang puhunan yung pera niya, pero hindi rin niya rin
nagamit yun dahil wala naman siyang kamag-anakan doon at ginawa niya yung perang yun ay pinangkain niya hanggang sa naubos. Tapos hanggang sa nalaman niya na si Proper ay namatay na doon sa kulungan. So ang ginawa niya, bumalik ulit siya doon sa probinsya nila sa Tanay upang balikan si Angie. Si Angie ay naiwan sa Tanay, tapos siya na rin yung nangalaga dun sa isang kalabaw at isang bukirin ni Proper na naiwan. So, after nun, bumalik si Kabesang Angie. Bago siya makabalik doon ay namulubi muna siya sa iba't ibang bayan na malapit doon sa Tanay para tuluyan na siyang makauwi doon sa lugar nila. After nun, nagkita na sila ni Peli, kung saan nakita niya na yung anak niya na parang naghihingalo na din, na parang bulot-balat na rin at kulang na lang ay ang pangungumpisal sa pare. Kasi nga, ang sabi niya nga doon, tatawagin na pa si Padre Cura, dahil isang tawag lang kay Padre Cura ay agad naman siyang pumupunta kay Peli, dahil nga malakas si Peli kay Padre Cura. So sinabi niya hindi pa naman daw at malakas pa naman daw siya. Doon umayos ng pagkakaupo si Aling Angie at ikinunento niya ang nangyari kay yung sinapit ni Proper doon sa kulungan, na yun nga namatay at hindi na nakalabas nung nakulong siya. Tapos after nun, mga ilang araw, parang nanlumo si Peli nung narinig niya yung kwento na yon mula sa kanyang sa kanyang ina, si Kabesang Angie. Tapos pagdating nun ay ilang araw lang din, tinawag na nila si Cura upang bendisyonan at pahiran ng Biatiko at Santo Olio doon sa Santo Olio. Yun, nang pumunta na si Padre Cura, tinanong siya ni Padre Cura kung masama daw ba yung loob niya kay Proper, at ang sagot niya lamang dun ay hindi, dahil ayun yung desisyon niya, pero masama yung loob niya sa sarili niya dahil simula nang pumunta si Proper sa Manila, parang nagbago na yung pamumuhay at kung ano yung estado nila nun sa bayan na yun. Tapos parang ang ginawa na lamang nila ay tanggapin yung pangyayari na yun sa buhay nila at patuloy na manalig dun sa Panginoon. Tapos sinasabi din doon na sa huli, after na mangumpisal kasi nagkumpisal na si Feli dun sa pare, after siyang pahiran ng santolet, mag-usap sila. After niya mangumpisal ay nabawian na rin siya ng buhay. So ang natira na lamang noon ay si Kabesang Angie. Ayun. Nung namatay nga si Pili, dahil yung parang sinasabi nila parang hindi nga namatay si Pili dahil parang ang kanta dun ay yung Cantares, tapos parang prosesyon nung ginala na siya dun sa huling hantungan. Sabi para siyang araw na ipinaprosesyon lamang. Tapos sinabi din dun yung mga nakipaglibing ay nakasuot na bestida na puti. Tapos yung bawat nadadaanan nilang simbahan o mga chapel ay kinakampana yung mga walang tigil na pagkampana yung ginagawa nila. Tapos hanggang sa dali na siya sa huling hantungan. Tapos nagsiuwian na yung mga nakipaglibing at ang natira na lang talaga is si Kabesang Angie. Tapos siya yung parang walang naiwan sa kanya, kundi yung mga abuli na natira doon sa pagpapalibing kay Pili. Tapos hanggang sa wala nang nabalitaan yung mga iba niyang kamag-anak na paano at kung buhay pa rin ba yun nung time na yun si Kabesang Angie. Parang nawala na rin siya na parang bula. Ganun doon natapos yung kwento ni ni Tandang Basyo kay Father Pray. So, diba? Sobrang haba ng kwento ni Tandang Basyo kay
Father Frey na mula lang yun sa pagtatanong ni Father Frey kung bakit hindi siya nag-aral ng Kastila. Matapos niyang basahin yung istorya na ginawa ng tatay niya, ay sinabi doon na kung may kakilala or may mga kamag-anak siya na kung may kakilala o kamag-anak siya na nais mag-aral, ay hindi niya hintulutan na mag-aral ng wikang Kastila o ng iba pang bagay na hindi naman nauukol sa mga Indio na katulad nila. So, ang nais lang dun na paratingin ni Tandang Basyo ay yung pagiging ano ba yan yung tawag dun? Yung parang manatili na lang dun sa kung ano yung meron sila at paunlarin na lang yun. Katulad nun, yung sinabi na tulungan na lang yung tatay niya sa pagbubukid, gano'n. Tapos sinabi rin nila na hindi bagay sa mga Indio yung mag-aral ng mga ganun kasi hindi naman yun gawa ng isang Indio. Ang gumagawa lang naman yun yung mga mikaya ng mga Pilipino na hindi naman katulad nila na parang kahit isang tuka lang din naman sila ng mga Indio. Ganun. Ayun, after nun, pag-uusap nila, mas lalong humanga si Father Frey dun sa pag-uusap na yun at sa kwento na yun ng tatay ni Tandang Basyo. So, bago matapos yung pag-uusap na, sinabi na lamang ni Father Frey kay Tandang Basyo na luluwas na siya sa Maynila at kung may nais pa siyang sabihin ay babalik siya dun sa lugar nila at pupuntahan si Tandang Basyo. Yung sa huling-huling salita dun na hindi niya makakalimutan si Tandang Basyo. Yun. Pagkatapos nun, sinabi niya na aalis na siya. Kinilala niya si Tandang Basyo bilang isa sa mga kaibigan niya at isa sa mga kilala niya na sobrang matuwid yung mga pangangatwiran. So, ayun, doon na natatapos yung kwento ni Tandang Basyo. So, ano nga ba yung experience na habang binabasa ko to? Ang mga experience lang naman ang hirap kasi nga abecedaryo yung sulat na sinusulat dito. May mga times na kailangan naglo-loading ka pa kung ano yung sinasabi, ano yung mahabang word na yun, yung pala, lang siya, simpleng salita lang siya kasi nga, yung mga, nagiging mga na literal talaga. So, ang hirap lang dito ang challenge lang dito, nakakaharapin mo habang nagbabasa ka, kailangan lang ng tiyaga kasi nga sobrang hirap nung abecedaryo at wika ng mga Kastila kasi yung ginagamit dito. Parang basta mahirap siya. Mapapaganon ka. Ganon. Tapos mahirap lang siyang kasi hindi ka makakahanap ng libro na ito dito sa mga bookstore, sa mga pandayan. Kailangan talaga hahanap ka ng mga naka-PDF file, tapos ipaprint mo na lang kung talagang gustong-gusto mo siya. Pero sinasabi ko to sa inyo dahil maganda siyang kwento. Tapos dapat siya na basahin pa, dapat siya natangkilikin ng mga tao kasi para dito rin kasi namumulat yung mga tao pagdating sa edukasyon. Parang hindi lang to yung sagot sa mga sagot na maaaring mag-reflect sa kasaysayan ng Pilipinas pagdating sa edukasyon. Dito, nire-recommend ko siya sa mga taong gustong bumasa pagdating sa kasaysayan ng edukasyon sa Pilipinas. Ayun. So, dito na natatapos ang aking vlog. Sa susunod ulit na pagkikita. At sana may naintindihan kayo sa kwento ko. At sana, kung may paglilinaw, ay kausapin nyo na lang ako. Doon. Sa school. Basta, kausapin nyo na lang ako kapag may hindi kayo naintindihan. At ipapayaran ko to sa inyo. Ito. So, ayun guys. Tapos na ako.